Ngayon, araw ko lang nakausap si Lola Jenna regarding po sa hindi pagtuloy nila sa mami. Siyempre marami siyang reaksyon, marami siyang nangyari. Kasi dami na rin, matagal na ako yung sinasabihan. And then, ginawa niya ang pag-i-sponsor hindi dahil kay Chamame ko, hindi dahil kay Amir. Dahil, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta naman po ang ating bangs na bagong ligo. So, tayo po ay sila Lassie. Lassie lang ang itsura, no? Si Kuya Lassie. Kumusta po mga kababayan ko? Nandito po tayo mga amigo at ay nako. Gusto kong i-share sa inyo mga kababayan ko regarding po sa pag-uusap namin ng sponsor ni Amir. So, hindi ko na po ibinidyo kung ano po yung kanyang reaksyon. Ngunit sasabihin ko po sa inyo kung ano yung kanyang masasabi. So, in-explain ko po sa kanya lahat-lahat yung mga nangyari. Actually, nung nasa Thailand pa ako, gusto ko na siya tawagan. Sabi ko, mag-lipstick ka na. Tatawagan kita. Sabi ko gano'n sa kanya. Kay Lola Jenna. Kay Tita Jenna. Kay Lola Jenna po. Then, alam nyo, hindi siya, sabi niya, ayaw niya magpa-video. Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, hindi naman kita video, ipapaliwanag ko na sa iyo kung ano nangyari. Kasi that time, sobrang feeling parang nayanig ang buong katawan ko sa mga nangyari. Kasi nga, hindi ko isipin na hindi talaga sila matutuloy. Abay, syempre, sila una kong tatawagan. Actually, ang nakaalam, si Tita Mariton, tinawagan ko siya nung nasa Thailand pa ako. And then that time talagang very down. Kasi nga syempre nanghinayang ako sa opportunity ng mga bata. Syempre lalo na sa ginastos. In reality, yung ginastos sobrang laki. Kaya lang syempre nga may mga reason ng bawat isa. So kung tatanungin niyo ako kung ano nararamdaman ko kay Chamame ngayon, di wala. Hindi ako galit sa kanya. May mga reason siya for sure na siya lang nakakaalam at yun ang gusto kong malaman. Hindi ako galit kasi yung second chance na binigay ko sa kanya, sabi ko nga, pinasuggest ko na lang. The time na nasa may Pilipinas ako at nasa I feel something na parang mabigat sa kalooban ko na merong something na hindi mangyayari. Yun nga, like ko siya sabi sa kanya, Chamame, yun in padar. Sabi ko, Chamame, hindi ako galit, yun in padar. Porque kada una persona tiene rason. Dahil bawat isang tao mayroong reason kung bakit nangyayari mga yan. So sa akin naman, maraming pina-realize ng Lord sa akin. So ilang araw na lilipas na. 2 days na. At sabi ko nga po sa inyo, sa loob ng 2 araw na yon, nakapag-isip ako. Nagpunta dito si Pastor Ramil, kinausap ako ni Pastor Ramil. At nag-usap kami kung ano yung mga pinag-usapan namin. At syempre, kahit pa paano, pinaliwanagan niya ako sa mga bagay na dapat ay maunawaan ko. So yun, mga amigo, marami siyang mga in-explain sa akin. At naliwanagan naman ako. So unang-una, mga amigo, ang sabi nga niya is may mga plano ang Diyos o ang Lord sa buhay natin. Ngunit minsan, yung bawat plano na yon ay akala natin hindi makakabuti para sa atin. Nagets ko. So, ang ibig sabihin lang doon, ang plano ng Lord sa buhay natin ay maganda. Yun, maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga lamang, akala natin, sa una hindi natin malalaman kung ano yung mga plano ng Diyos sa atin. Pero sa huli ay ipaparealize niya na ang plano ko sa iyo ay maganda. So, yun, after naman naging okay naman na ang aking nararamdaman. Pero yun nga, na-explain ngayon, araw ko lang nakausap si Lola Jenna regarding po sa hindi pagtuloy nila sa mami. Siyempre marami siyang reaksyon, marami siyang nangyari. Kasi dami na rin, matagal na ako yung sinasabihan. And then, ginawa niya ang pag-i-sponsor hindi dahil kay Chamame ko, hindi dahil kay Amir. Dahil hindi niya makalimutan yung tapang ni Amir, yung courage niya para sabihin na huwag ka magpadala ng pera, hayaan mo nanay namin na magbuhay sa amin. And sa lahat ng mga ginawa ng nanay sa bata, so sa pagdidisiplina, ay nalaman niya na nandun pa rin yung tapang ng bata para
masabi yung ganun. Kaya yun yung naging dahilan kung bakit nag-sponsor itong si Lola Jenna. Tapos niloloko niya nga ako. Sabi nga sa akin, next week makikita tayo sa Hard Rock Cafe, pakakainin kita ng crispy pata. Kasi sabi ni Belgium, pinakain ko lang sa inyo last time is burger, which is sa Amerika, ang burger is meal. Meal sa Amerika, pero sa Pilipinas ay merienda. Sabi ko gano'n, ano lang siya, relax naman siya, pero sabi niya gano'n. Ang sabing gano'n niya is na-scam ako ni Celsa, sabi niya. Na-scam daw siya. Tapos relax naman siya at syempre nakakahinaya kasi sobrang laki nang nawala. Kaya nga lang, sabi ko nga po sa inyo, kahit magalit ako, kahit ano pang malungkot ako, wala na magagawa. Yan na yun. Tapos na. Diba? Wala na tayong hindi ko na po pwedeng hindi ko na po pwedeng baguhin ang mga pangyayari. Kaya lang kinukwento ko lang sa inyo kasi syempre ang tanong agad diyan, ano ang reaksyon ng sponsor sa nangyari na hindi pagpunta ni Chamame dito sa Pilipinas at mga bata. So, si Lola Jenna syempre mas na-shock siya. Na-shock siya kasi syempre hindi niya inaasahan na hindi talaga matuloy. Alam niyo ba ang sabi niya sa akin? Sabi niya sa akin ay, ang sabi ni Lola Jenna sa akin ay, nung kahapon sabi niya sa akin, Roel, ibigay mo sa akin yung sa may resibo ng tuition fee ni Amir at ito ay i-reimburse ko sa iyo, babayaran ko sa iyo, sabing ganon. Sabing ganon ni Lola Jenna. Sabi ko, hindi na po kailangan. Tapos ang sagot tuloy ni Lola Jenna sa akin, bakit hindi na kailangan, meron na bang bagong sponsor si Amir? Sabi niya ganun. Hindi po, kailangan ko po kayo makausap. So tumawag ako, in-explain ko lahat kung ano nangyari, and then in-expect nga daw niya, nasa Pilipinas na, in-expect niya na ganoon, na okay naman ang lahat, pero never niya naisip na hindi matutuloy. So kahit ako, sabi ko never ko inisip na hindi matutuloy kasi andyan na nakabook na, lahat na, okay na Pero bakit nangyari yung... Kaya po, tagang kausap siya. Marami siyang mga sinabi, pero yun na nga it's between me and sa kanya na lang, yung mga sinabi namin, mga pinag-usapan namin. Basta ang dun is na-shock siya kasi nga, syempre hindi niya inaasahan na hindi makakarating si Amir dito sa Pilipinas. So, ginawa niya yan para kay Amir. At hindi niya ito ginawa para sa nanay. At sabi nga niya ay sabi nga ni ng sponsor sa dami niyang sinabi, actually hindi ko na masyadong maalala yung iba, pero pagka i-recall ko yung mga pinag-usapan namin, nakakatawa pa siya. At ang sabi nga niya yung 'di ba yung syempre yung opportunity tsaka yung pag-aaral ng mga bata kasi dapat yun ang maging priority. Diba? Yun ang maging priority. Pero but then nagkakaanoan pa nga kami, nagkakabiruan pa nga kami niya nung nagtawagan. So parang hindi naman sobrang bigat na bigat kasi nga na ako na ako ng kumbaga na ipag-pray naman ako, tapos pagkayari nanghingi ako ng wisdom sa Lord. At kaya yun, sabi ko nga may mga reason talaga kung bakit nangyayari mga yan. Merong iba ang way ng Lord, iba ang kaisipan ng Lord sa kaisipan natin. Meron nga sa isang kaibigan ko, sabing gano'n, inilayo ka lang sa kapahamakan. Hindi ko na kayang i-elaborate, pero yun ang sabi niya sa akin, inilayo ka lang sa kapahamakan, kaya nangyari yan at hindi sila tumuloy. So, merong matinding reason kung bakit hindi sila natuloy. At kung baka natuloy ay merong problema ikaw nakakaharapin. Kaya inalaw ng Lord na hindi matuloy para sa kaligtasan mo. Yun ang sabi sa akin. Pero sa totoo lang, gusto kong tawagan si Lola Jenna, nahihiya ako, sobrang hiya ako. Kasi hindi naman biro yung hindi biro. Hindi biro. At kung alam niyo lang,
kung alam nyo lang yung papaano binook yung kung paano binook yung kung paano binook yung ticket, papaano tayo gumawa ng paraan, ilaban ng lahat-lahat para sa mga bata, 'di ba? Marami tayong sinakripisyo. Pero ang importante naman mga kababayan ko ay naging tapat tayo sa mga sponsor at sinabi natin yung totoo. Lalo na nang sinabi ko rin kay Tita Marito na paano ang gagawin natin. Sabi ko, ako na humihingi ng paumanhin. Oo. Ako na ang humihingi ng paumanhin. So, iba't ibang reason eh. So, iniisip ko na lang ngayon ay at least yung dalawang nag-sponsor ay yung kalooban nila, yung kanilang puso, kahit papaano ay kasi kung ako kasi ang hirap iisipin mo yun eh. Siyempre hindi naman biro yung almost 1 million, 'di ba? Ano 'yon? Nagtatay tayo ng pera, 'di ba? Ano 'yon? Tayo ay may unlimited na pera. Hindi ganoon yung buhay na dapat hindi sayangin, dapat pahalagahan, dapat pasalamatan at dapat maging grateful. So ano ba ang sabing ganon? Lahat ng mga bagay na ginagawa sa iyo ng isang tao, lalo-lalo na mabuti, dapat pahalagahan. So, yun. Kaya, usapan lang naman namin ni Lola Jenna na next week magkikita kami at mag-uusap-usap kami kung ano. Pero ilang beses na rin kami nakita ni Lola Jenna pero hindi ko nga binibidyo. Ayaw namin ng mga ganoon. At gusto namin kasi, meron tayong mga subscriber na hindi naman kailangan i-video, gusto lang namin mag-usap. Mag-usap lang kami. Punta kami ng Pampanga, pagpunta namin Pampanga, si Jemo kasama namin, pag-drive kami ni Jemo, and then after nun, syempre, iintindi, ang isipin lang namin is mag-enjoy, mag-uusap kami ni Lola Jenna, ni Kuya Belgium, yung ganyan. Kaya nga po ako, excited po ako sa yung reunion ng mga mahal natin sa buhay by January, yung talagang mga kaibigan natin na pamahal sa atin. Ang dami. So January, excited ako na ma-meet yung mga subscriber natin, sila Tita Mariton, sila Hanabi, sila Karen Paller, sila lahat ng mga subscriber natin na napalapit sa atin. Then, si Tita Christy ng Japan, nandito na siya sa Pilipinas. So, magmi-meet kami sa ibang araw. Yun, para makapagkwento-kwentuhan lang. Sabi ko, ang daming nagmamahal sa akin, maraming nagmamahal sa amin. At yun na lang dapat kong tingnan. O yung pagmamahal nila na nakasupport sila lagi. Kaya lang, yung katotohanan nga talaga na yung nasayang na ticket hindi biro, especially kagaya namin, nagpunta pa kami ng Thailand tapos gumastos pa kami ng eroplano. Ang mahal ng eroplano, ng ticket ng Thai Airways, sobrang mahal nun. Aside from ticket, yung nagastos sa hotel, nagastos sa mga pagkain, yung mga ganoon. Yung ticket na almost 1 million na yon is pagpapakita yon mga amigo ng pagmamahal ko sa mga bata. Pagmamahal ko sa mga bata na gagawin ko ang lahat para makapag-aral sila sa Pilipinas. Gagawin ko ang lahat para makapag-aral sila sa Pilipinas at mabigyan na maganda bukas. Yun ang di naiintindihan ng iba na akala ay ang responsibility sa pagpapaaral ay madali lang. Sobra. Kaya nga sabi ng kaibigan ko na asawa ng pastor, sabi niya ganun, alam mo bro, ang isipin mo na lang, wala ka na pag-aaralin, wala ka ng responsibilidad, at hindi mo na kailangang magpaaral hanggang college sa mga Aprikano, pagkus ang iintindihin mo lang yung 2 anak mo. Dapat maging grateful ka pa rin kasi lahat ng yan ay inalaw ng Lord kaya nangyari. So maaaring sa ngayon hindi makikita yung blessing sa buhay mo, but then darating yung time na may malaking blessing na darating sa iyo. So yun po mga amigo, kaya medyo nahimasmasan ako at naging okay yung pakiramdam ko.
Pero sabi ko nga sa inyo, mahirap mag-move on kahit nasasabihin natin, mag-move on na ako ngayon, move on na ako ngayon, bukas move on, okay na ako. Hindi yon, process yan, time, panahon ang kailangan. So, paano tayo mag-move on sa ganitong sitwasyon na alam nyong inilaban mo na nga na hindi umuwi mga bata, yung pagbalik dito, ilalaban mo pa rin. So, meaning to say, ay lahat ay may katapusan. Pero syempre, hayaan niyo muna ako na yung puso ko ay hindi pa masyadong okay. Darating, malay nyo, sa mga susunod na mga pagkakataon ay okay na ako. So, yun nga, sabi ni Lola Jen na na-scam tayo. Pero ano pa man yan, ay ipapasa Diyos lang natin. Diba? Ipapasa Diyos lang natin at magiging okay din ang lahat. So, yun po mga amigo, magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus.